Kanina, good yung morning ko. Ngayon, hindi na. Oh, yung rasyon ko. Ay, good morning. Ay, good na ulit. Good morning, Pipoy. Si Cyril Ann Bustamante Manabat ay pinanganak noong 22 ng Pebrero 2004 sa Taytay Rizal na kilala rin bilang Cyril Manabat sa mundo ng show business. Siya ay isang batang aktres na nakilala sa kanyang mga natatanging pagganap sa mga teleserye at pelikula. Si Cyril Manabat ay pinanganak kay Michael John Manabat at Diane Bustamante Manabat at mayroon ding isang kapatid na nagngangalang Sandre Ezekiel Manabat. Isa rin siyang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Noong Hunyo ng taong 2020, natapos ni Cyril ang kanyang high school sa Golden Faith Academy sa Taytay Rizal. Nag-post pa ito ng kanyang graduation picture noon na may caption na All for You. Nag-post pa siya ng mensahe ng pasasalamat noon sa kanyang pamilya para sa panibagong milestone ng kanyang buhay. Kung matatandaan ni naudlot ng graduation ceremony na dadaluhan sana ni Cyril noon dahil na din sa pandemya. Matapos ang high school, plano ni Cyril ang kumuha ng civil engineering sa University of the Philippines. Noon pa man ay pangarap na niya umano ang makapagpatayo ng bahay na siya mismo ang magdidisenyo at magpaplano nito. Nagsimulang gumanap si Manabat noong 2009 matapos sumali sa Star Circle Quest Search for the Next Kid Idol kung saan inilagay siya bilang third runner-up sa talent competition. Nagpakita siya sa maraming mga programa sa television pagkatapos nito. Noong sumali siya sa naturang paligsahan ay 5 taong gulang pa lamang siya. Mula noon, dahil sa nakitaan ng batang Cyril ang natatanging talento pagdating sa pag-arte, nagsunod-sunod na ang kanyang mga nilabasang proyekto sa ABS-CBN. May tuturing na ang pinakaunang teleseryeng nagpasikat sa kanya ay nang gumanap ito bilang ang Batang Agua at Bendita sa teleseryeng Agua Bendita ng ABS-CBN. Dahil sa kanyang husay sa pagganap sa naturang palabas, na-nominate pa siya noon bilang Best New Female TV Personality para sa 24th PMPC Star Awards for TV noong taong 2010 kung kailan na-release ang Agua Bendita na pinagbidahan ni Andy Eigenman. Mas lalo pa siyang nakatanggap ng mga papuri at parangal dahil naman sa bumida na siya sa kanyang sariling kapamilya TV series na Momay noong taon din na yun kasabay ng Agua Bendita. Noon ding taong 2010, gumanap din siya sa Philippine Adventure Fantasy Drama na Noah kasama sina Piolo Pascual, Sayjan Haranilla, Jody Santamaria, Jolo Revilla, Melissa Rix, Christine Hermosa at Cherry Pie Picache. Sa parehong taon, dahil naman sa paglabas niya sa pelikulang Ang Tanging Ina Mo Last na to ni Miss Ay de las Alas, ay opisyal na siyang nakatanggap ng kanyang pinakaunang award para sa 36th Metro Manila Film Festival bilang Best Child Performer. Noong sumunod na taon ay nakatanggap muli siya ng 2 pang parangal sa parehong role para naman sa 5th Gawa de Genio Awards at 59th FAMAS Awards bilang Best Film Child Performer at Best Child Actress. Noong siya'y gumanap bilang si Ana Manalasta sa 100 Days to Heaven, nakatanggap siya ng 5 award at 3 pang nominasyon mula sa iba't ibang mga award-giving bodies. Noong mga panahon na iyon ay may tuturing na si Cyril bilang isang award-winning actress. Ang sumunod na malaking proyekto ni Cyril ay noong taong 2014 para sa TV show na Hawak Kamay na kung saan gumanap siya bilang isa sa mga ampun na anak ni Piolo Pascual. Kasama niya doon sina Iza Calzado, Andrea Brillantes, Zayjan Haranilla, Nikki Hill at Yesha Camille. Subalit sa kabila nito, matindi rin ang naranasang depresyon at anxiety ng kapamilya yang actress na si Cyril simula pa noong 12 years old pa lamang siya. Nagsimula ito nang magdesisyon siyang iwan ang mundo ng showbiz upang pagtuunan ng personal life pati na ang kanyang pag-aaral. Naging mahirap din para sa pamilya ni Cyril ang kanyang sitwasyon. Ayon sa kanila, natutulog umano sila sa sala ng magkakasama dahil hindi sila maaaring matulog sa loob ng kwarto para lamang mabantayan si Cyril. Bigla na lamang umano siyang inaatake ng depresyon at noong una ay hindi alam ng kanyang pamilya kung paano nila ito i-handle. Hanggang sa dumating pa sa puntong nag-aaway-away na silang lahat at naging sobrang toxic umano sa loob ng kanilang bahay. Ilan sa mga nakatulong ng malaki sa recovery ng aktres ang ilang therapeutic activities at ang regular na pakipagbanding sa kanyang mga kapamilya at malalapit na kaibigan. Noong mga panahon na yun ay gusto ni Cyril na mas pagtuunan ng pansin ang kanyang karir lalo na pagdating sa finances.
Noong taong 2023, gumanap siya bilang si Antoinette o Toinette Pavia sa pinag-usapang series na Dirty Linen at marami mga manonood noon ang talaga namang nahumaling sa kwento ng naturang palabas. Nakasama niya doon ang ilang mga batikang artista na sina Tessie Tomas, Janine Gutierrez, Zanjo Marudo, Seth Fidelin, Francine Diaz at Jan Arcilla. Noong panahon ng press conference ng Dirty Linen, inamin ni Cyril na may kasintahan itong non-showbiz guy. Estudyante ito noon taon na iyon at halos pareho lamang sila ng edad. Malaki ang pasasalamat niya sa kanyang boyfriend dahil suportado umano nito ang kanyang mga ginagawa. Noong nagsisimula pa lamang ang kanyang karera, madalas ay itinatambal ito sa dati ding child star na si Zaijan Haranilla. Marami noon ang nagsasabi na baka ang dalawang ito ang maging real-life couple sa hinaharap. Sinabi pa noon ni Cyril na payag naman siya kung sakaling makalove team niya si Zaijan sa mga palabas at pelikula. Ngayon naganap ng dalaga si Cyril bukod sa ibang-iba na ang mga role na kanyang natatanggap at sa pag-iiba ng kanyang klase ng pag-arte. Isa pa sa naging malaki ang pagbabago sa kanya ay ang kanyang pangangatawan. Bilang isang ganap na dalaga, talaga namang marami sa ngayon ang naiinggit sa balingkinitang pangangatawan ng dalaga, lalo na pagdating sa kanyang dibdib. Marami kasi ang nakakapansin na kasabay ng kanyang paglaki ay ang paglaki din ng kanyang hinaharap. Aminado ang kapamilya actress na si Cyril na may kaakibat na pasakit ang pagkakaroon niya ng malaking dibdib. Bukod daw kasi sa paghahanap ng damit, ay problema rin niya ang sakit na dulot nito sa kanyang katawan. Pagbabahagi ng dating child actress, hindi niya masisisi ang iba kung nais nilang magkaroon ng malaking hinaharap. Hindi naman daw sa inaayawan ni Cyril ang ibinibigay sa kanyang pangangatawan. Ngunit kung pag-uusapan ng pagiging praktikal ay pipiliin niyang maging flat-chested na lang. Isa rin sa nakikitang rason ni Cyril ang kakulangan niya sa tangkad kung kaya't patuloy na napapansin ng kanyang dibdib. Simulat sa pool, hindi raw naging hadlang kay Cyril ang kakulangan niya ng height at ang pagkakaroon niya ng malaking dibdib para gawin niya ang mga gusto niya. Sa katunayan, mas naapektuhan daw siya sa hindi makatarungang trato sa kanya ng iba dahil lamang sa kanyang katawan. Ito rin daw ang rason kung bakit hindi siya napapagod na sumagot sa mga taong kumukutya at bumabastos sa kanya. Noong taong 2020, nang simulang atakihin sa Cyril ng mga bashers dahil sa pagbabago ng kanyang katawan, malalaswa at below the belt ang comments ng ibang netizens tulad ng bold star, sobrang laki ng boobs, kamanyak-manyak. Hindi din ikinaila ni Cyril na ang isyong ito ay nakaapekto sa kanyang mental state at umabot pa sa usaping legal. Sa ngayon ay makikitang aktibo pa si Cyril sa paggawa niya ng mga video sa kanyang mga social media accounts at abala din siya sa mga shooting at tapings para sa kanyang mga proyekto ngayong taon.